Magandang umaga po sa inyo, Sir Blair. At ganoon na rin po sa inyong mga masusugid na taga-subaybay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Pidyong. 67 taong gulang na po ako sa kasalukuyan. Isa po akong antingero, Sir Blair. At maliban po doon, ay isa rin po akong magtataho na sinubok ng tadhana dahil sa pinadanas niya sa akin ang pinakamahirap na pagsubok na kahit na sa panaginip ay hindi ko maisip na magagawa ko sa isang taong mahalaga sa buhay ko. Muli, ako po si Pidyong at ito ang aking kwento. Taho! Taho! Lapit mga suki! Taho! Sa halagang 5 piso lang, may almusal ka na! Taho! Taho! Bili na mga suki! Hoy! Hoy! Teka nga, Pidyong. Bakit nandito ka? Anong bakit? Malamang, nagtitinda ko. Lang nga naman naglalaro. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, siraulo ka ha. Alam ko naman nagtitinda ka. Pero bakit dito pa sa baryong to? Alam mo naman na sa akin to, di ba? Ako lang dapat ang nagtitinda dito. Bakit ikaw lang? May nakalagay bang pangalan na uga dito sa baryong to? Para ang kinim mo? Hoy, huwag ka nga masyadong swapang. Hindi mo ikakamatay kung meron pang isang tindero ng taho dito. Ba't? Uga, pare-pareho lang tayong naghahanap buhay. Tsaka sigurado namang kapag naubos ang taho mo, marami pa din ang mga hindi pa nakakabili. Siraulo ka pala eh. Di ba napag-usapan na natin na doon ka sa kabilang baryo magtitinda? At dito naman ako. Pwede namang tayong dalawa'y nagtitinda dito eh. Tapos, kapag hindi naubos, pwede tayo sa kabilang baryo. Mautak ka pala eh. Paano naman bibili sa akin ng mga tao dito kung mas mababa ang benta mo sa taho mo? Ganun talaga uga. Ganito talaga sa negosyo, kanya-kanyang strategy yan. Kung gusto mo maraming bumili sa'yo, dapat marunong kang magbago o magtaas ng tinitinda mo. Pero halata naman sinasadya mo eh. Para sa'yo bumili yung mga tao. Bahala ka kung yan ang iniisip mo. Nang mga oras na yon, Sir Blair, alam kong wala nang mapupuntahan pa ang pag-uusap namin. Kaya naman, sinabit ko na uli sa balikat ko ang pasanin kong kahoy kung saan nakatali ang balde ng taho na itinitinda ko. At hahakbang na sana ako paalis nang biglang may humablot sa damit ko. Malakas yun at dahil dun, natumba ako patalikod at natapon ang mga paninda ko. Anak nang, ano ba problema mo, siraulo ka? Bakit mo ginawa to? Sinabi ko naman sa'yo ang akin ng baryong to eh. At dito ako magtitinda. Pero ang tigas-tigas ng ulo mo eh. Ayaw mo makinig eh. Alam mo bang sarili kong pera ang pinampuhunan ko rito? Anong mangyayari ngayon? Wala na akong kikitain. Alam mo naman na buntis ang asawa ko, di ba? At nag-iipon ako ng pera. Ano naman ngayon kung buntis ang asawa mo? Problema mo na yan. Dahil di ka marunong makinig eh. Konting pasensya lang sana, uga. Pareho tayong naghahanap buhay. Hindi naman mauubos ang mga tao dito eh. Kahit saan naman merong bibili ng taho. Pero bakit kailangan mong gawin to? Dahil ilang beses na tayo nagkasundo sa bagay na to. Pero hindi ka tumutupad. Kasi alam ko naman, kahit sa iisang baryo lang tayo magtinda, pareho pa rin mauubos ang mga tinda natin. Hindi ka ba nakikinig? Paano bibili sa akin yung mga tao kung mas mababa ng 2 piso yung tinda mo? Baka nga lumamig na itong paninda kong taho eh. Hindi pa rin ako nakakabenta. Pero kahit naman anong dahilan mo, hindi mo dapat ginawa ang bagay na to. Dahil sa inis, tumayo ako sa kinauupuan ko at mabilis na lumapit sa kanya at sinipa ko ang balde ng taho na tinitinda niya. Sira ulo ka! Ano ba hanap mo?
Away! Para patas. Kung wala akong kikitain ngayong buong araw, dapat ganun ka rin. Hindi naman pwedeng ikaw lang ang masaya. Tapos pamilya ko gutom. Dahil sa mga sinabi kong yun, sinuntok ako sa muka ni Uga. Hindi naman ako nagpatalo at ginantihan ko rin siya ng suntok. Para kaming mga bata ng mga panahon na yun, Sir Blair. Dahil lang sa hindi pagkakasundo, ay nag-aaway na at halos magpatayan pa. Noon pa, asar na ako sa iyong hinayupa ka. Palagi ka nalang pabida. Kahit tumaliliit pa tayo, palagi nalang ikaw ang magaling at matalino. Kahit kailan, walang nakakapansin sa akin. Sino ba naman kasi ang papansin sa'yo kung ganyan ang ugali mo? Bakit di mo nalang tanggapin na mas marami akong alam kaysa sa'yo? Kaya nga mas marami kang alam. Kaya nagustuhan ka ng babaeng gusto ko. Hindi ko na problema yun, Uga. Dahil na sa babae, sinira mo matagal nating pagkakaibigan. Teka lang, Uga. Ang akala ko ba tapos na sa'yo ang lahat, ha? At isa pa, tungkol sa mga taho ang away natin dito. Huwag ka nang kumalkal pa ng mga bagay na mas lalo magpapagulo sa atin. O bakit? Totoo naman yung pigyong, ha? Di ba? Kahit nung mga binata pa tayo, alam mong gusto ko si Sylvia. Pero inunahan mo akong ligawan siya. Hindi naman ikaw ang gusto niya. Ako ang gusto niya. At ako ang minahal niya. Kaya wag kang umasal dyan na parang batang inagawan na laruan. Dahil totoo naman na inagawan mo ko. Hindi na laruan. Kung hindi ng totoong matagal kong minahal. Tumigil ka na, Uga. Alam mo sa sarili mong hindi ka niya gusto. Kaya ba't tinalo mo siya? Ha? Kaya sinulot mo siya sa akin? At isa pa nga ay sumuntok siya at tumama yon sa aking mukha. Dahilan ng pagkahilo ko. Alam ko naman na mali ang ginawa ko, Sir Blair. Ang mahalin ang taong minamahal ng kaibigan ko. Pero hindi ko naman kasi alam yon kung bakit umibig ako kay Sylvia, sa asawa ko ngayon na minahal din ng dati kong kaibigan na si Uga. Kulang pa yan! Kulang pa yan! Sige lang, ituloy mo! Diyan ka masaya? Sige lang, saktan mo ako! Walang aawat sa'yo! Suntok pa! Suntok dito! Nasasabi mo yan dahil manhid ka! Wala kang puso! Bakit ba hindi pa rin tayo natatapos sa bagay na yan, Uga? Ha? Matagal nang nangyari ang bagay na yun. At hindi na natin may babalik pa. At saka pareho na tayo may asawa ngayon. At may pamilya ka na din, di ba? May dalawa ka ng anak. Pero bakit hanggang ngayon ay ang sama-sama pa rin ang loob mo? Dahil kailanman, hindi matatawaran ang sakit na iniwan mo sa akin. Sa akin, Pidyong, na dati mong matalik na kaibigan. Tandaan mo to, may araw ka rin. May araw ka rin sa akin, Pidyong! Magsasalita pa sana ako ng mga panahon na yon. Pero mabilis na dinampot ni Uga ang lalagyan niya ng taho at naglakad palayo. Habang ako naman ay naiwan sa baring yon at pinagtitinginan ng mga tao. Kaya dahil sa labis na hiya, mabilis kong pinulot ang mga gamit ko at umalis at umuwi na rin. Oh, mahal, ba't ang aga mo yatang umuwi? At saka, ano yan? Ano yung nasa mukha mo? Napaaway ako, Sylvie. Ha? Kanino? Kanino pa ba? Di kay Uga. Bakit? Ano ba nangyari? Masyado siyang sakim. Napakaramot. Di naman niya kaya bentahan lahat ng tao sa kabilang baryo. Pero pilit niya sinasabi na kanya raw yun. At siya lang daw ang may karapatan na magtinda doon. Aba, hindi naman pwede yun. Sumusobra na talaga yung uga na yan ah. Wala na siyang ibang ginawa kundi ang magdala palagi ng gulo. Hindi ko naman siya masisisi. Napakalaki ng atraso ko sa kanya. Tungkol na naman ba yan sa akin? Oo, mahal. Akala ko nga nung una, tungkol lang sa pagtitinda ng taho ang away namin eh. Pero binuksan niya uli yung tungkol sa nakaraan. Akala ko ba ayos na ang lahat? At saka, hindi ba may pamilya na siya? Kaya bakit siya nagkakaganon? Ewan ko.
Ay nako, di ko rin alam mahal. Pero siguro, mahirap lang talaga sa kanyang nangyari. Kaya hindi makalimot. Kahit na. Alam niya na kahit noon pa ay hindi ko talaga siya gusto. At ikaw talaga ang minahal ko. Isa pa, may pinagsamahan naman kayong dalawa. Matali kayong magkaibigan noon. Pero bakit niya nagagawa sa iyan? Tulad nga ng sinabi ko sa iyo mahal, baka talagang mahirap lang sa kanya natanggapin ang bagay na to. Pero hayaan mo. Huwag ka na magpaka-stress pa. Sigurado akong nararamdaman din niya ng baby natin eh. Ikaw talaga, iniisip mo pa rin ako kahit may bugbog ka na. Aba syempre naman. Nasasabik na kasi akong makita sa unang pagkakataon ang magiging panganay natin. Di ba baby? Labas ka na ha? Kahit sino naman, gusto yung nais mo. Oo nga pala mahal. Gusto mo na bang kumain? Halika, nagluto ako ng pinakbet. Kumain ka na muna. Mamaya na siguro mahal. Di pa naman ako nagugutom eh. Basta kumain ka lang kapag gusto mo ha. Sige mahal. Teka, ano nangyari dyan sa balde ng taho mo? Bakit ang daming dumi? Natapong kasi yung mga taho mahal eh. Nung hinilaw kanina ni Uga. Sumambulat eh. Ay nako, sumusobra na talaga ang uga na yan. Oo mahal. Sabi na huwag ka na magpaka-stress, di ba? Hindi ko lang talaga matiis eh. Teka nga, makapaglaban na nga lang. Teka. Ano maglalaba? Hindi ka maglalaba. Dito ka. Umupo ka dito at magpahinga. Ako nang bahala sa mga labahan. Lumalaki na yung tiyan mo eh. Kaya hindi ka na pwedeng magpakahirap sa trabaho. Pero kaya ko pa naman eh. Kahit na. Bawal ka mapagod. Magpahinga ka na lang dyan. Ako nang bahala sa lahat. At tulad ng sinabi ko, Sir Blair, ako na nga ang naglaba ng mga damit namin. At nang matapos naman ako, nagpaalam ako sa misis ko na lalabas muna ako para bumili ulit ng mga gagamiting sangkap sa paggawa ng taho. Pumayag naman ito at dali-dali na akong umalis. Pagdating ko naman sa bayan, nakakapagtaka ang mga taong nagkukumpulan at nag-uusap. Kaya naman, dala ng kuryosidad, lumapit ako sa kanila at doon ko narinig ang isang nakakabigla at nakakalungkot na balita. Ang pamilya raw ni Uga ay pinatay ng aswang at ang dati ko namang matalik na kaibigan ay nawawala. Teka, ano pong ibig niyong sabihin? Araw po ngayon na. Paano po sila sasalakayin ng aswang? Sumagot ang isang ale. Ang sabi nito ay wala rin silang kaalam-alam at sa katunayan pa nga raw ay awang-awa sila sa itsura ng sinapit ng mag-ina ni Uga. Nakakagulat nga ang balita pare. Kanina lang kasi nakita ko yung bangkay ng pamilya ni Uga na galing dito sa bayan. Uy, ikaw pala yung paring Rom. Grabe pare, nabigla ka rin sa balita no? Oo pare, hindi ko naman kasi akalain tong nangyaring to. Sa daming tao dito sa baryo, pamilya pa talaga ni Uga ang napiling biktimahin. Ganun talaga pare. Minsan talaga di natin alam ang mangyayari sa hinaharap. Pero nangyari na eh. Wala na tayong magagawa dun. Sino kaya ang hayop na aswang na gumawa nito sa kanila no? Hindi natin malalaman ang sagot dyan pare. Kung hindi ka babalik sa pagiging antingero mo. Pero hindi naman ako uminto sa pagiging antingero ko pare. Akala ko kasi ligtas na tayo sa mga aswang. Marami talagang namamatay sa maling akala pare. Kita mo naman na nangyari sa pamilya ni Uga. Ay nako, nakakalungkot talagang balitang to. Ano palang gagawin mo dito sa bayan pare? Bibili sana ako ng mga gagamitin ko sa paggawa ng tao pare. Tapos di ko naman akalain na may masamang balita pala ako masasagap dito. Nakakalungkot talaga. Ay nako, kahit magkaaway kami nun, nag-aalala pa rin ako. Kaya pare mag-iingat kayo. Pati na yung asawa mo pare. Hindi natin alam kung gaano kabagsik ang mga aswang na kalaban natin. Salamat pare. Huwag ka mag-alala, sisiguraduhin ko yan. Walang sino mang hayop o halimaw ang pwedeng manakit sa mag-ina ko.
O siya pare, una na ako sa'yo. Sige pare, mag-iingat ka. Salamat pre, ikaw rin mag-iingat ka. Hindi naman ako nagtagal sa bayan. Matapos ko lang mabili lahat ng mga kailangan ko, ay umuwi na rin ako. Pagdating ko sa bahay, ay nadatnan ko doon ang asawa ko na dinudurog ang mga natira ko pang soybeans na nakababad. Ano ba naman yan, mahal? Di ba sabi ko sa'yo ay magpahinga ka lang? Huwag ka masyado magpagod. Kulit-kulit mo naman eh. Wala naman kasi akong magawa. Tsaka masama rin sa buntis yung palaging nakahiga, no? Sabi ng matatanda, mahihirapan daw akong manganak kapag hindi masyadong gumagalaw. Oo nga, pero wag naman yung ganyang kabigat. Maglakad-lakad ka na lang. Hindi mo naman kailangan gawin yan eh. Dahil di mo trabaho yan. Asawa kita at karapatan kong pagsilbihan ka dahil magkakaanak na tayo. Ginagawa mo naman akong reyna eh. O na nga, sige na. Ikaw na ang gagawa nito. Pero ako pa rin na magluluto para sa iyo ha. Ano bang binili mo para sa hapunan? Ito mahal. Kamatis at itlog. Igisa mo na lang katulad nung ginawa mo nung nakaraan. Masarap yun eh. Matapos kong sabihin ang bagay na yon, napatigil ako at naalala ko ang nangyari sa pamilya ni Uga. Napansin naman yun ng asawa ko. Kaya naman, nagtanong ito. Mahal, may problema ka ba? Ayos ka lang ba? Wala mahal. Pagod lang siguro ako. At saka, nabigla lang ako sa masamang balita sa bayan. Ha? Ano bang balita yon, mahal? Mahal, patay na daw ang pamilya ni Uga eh. Inatake daw ng aswang. Ha? Baka nagbibiro lang yung mga tao, mahal. Hindi mahal. Kasi si paring Rome na ang nagsabi sa akin. Kawawa naman yung mga anak ni Uga. Napakabata pa ng mga yun. Kaya nga eh. Sa dami kong aswang na nakaharap noon, ibang isang to mahal. Hindi ko pa siya nakikita pero malakas ang pakiramdam ko na napakabagsik ng isang ito. Huwag mong sabihin sa akin, Pidyong. Nababalik ka na naman sa panunugis ng aswang. Kailangan mahal eh. Paanong kailangan? Magkakaanak ka na, Pidyong. Paano kung mapahamak ka? Paano ko? Paano magiging anak natin? Hindi naman ako mapapahamak mahal eh. Huwag ka mag-alala. Pwede naman siguro na umalis na lang tayo sa baryong to, Pidyong. Magpakalayo-layo na lang tayo. Para hindi tayo madamay. Hindi ako pinalaki ng mga magulang kong antingero para lang umatras sa laban, mahal. Mahal, naiintindihan ko nag-aalala ka sa akin. Naiintindihan kong natatakot ka. Pero maraming mamamatay kung magtutuloy-tuloy ang pag-atakin to, mahal. Paano mga tao? Pero paano nga? Kung ikaw naman ang mapahamak? Marami na akong nakaharap na aswang, mahal. Ito pa rin ang buhay ko. At kasama ka. Pero sa'yo na rin ang galing, Pidyong. Na hindi mo pa nakikita ang aswang na umatake sa pamilya ni Uga. At alam mo na kagad na mabagsik ito. Yun nga ang dahilan, mahal eh, kung bakit gusto ko mapuksa ang halimaw na yun. Dahil may pinagsamahan din kami ni Uga kahit papano. At gusto kong magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya niya. Pero hindi mo naman kailangan gawin ang bagay na yan, Pidyong. Bakit iniisip mo pa rin si Uga? Kahit hindi naman kayo maayos ngayon. Pero bala ka. Hindi naman kita mapipigilan sa bagay na yan eh. Kilalang kilala kita, Pidyong. Kapag ginusto mo, ginusto mo. Sige na. Magluluto na ako. Ramdam ko ng mga panahon na yun, Sir Blair, kung gaano ako kagustong pigilan ng asawa ko. Pero hindi ko naman kasi talaga kayang manahimik lang sa isang tabi habang malaya ang mga aswang na umatake at isa-isahin ang mga tao sa baryo namin. Lumipas ang gabing yon na hindi kami nag-uusap ng asawa ko hanggang sa natapos ko ring asikasuhin ang itinitinda ko para sa araw na yon. At bago ko tumuloy, isinuot ko na ang diamanteng medalyon na nanggaling pa
sa lolo ko. Mahal, aalis na ako ha. Magsara ka ng pinto at mga bintana. Magdoble kandado ka rin. Narinig ko kahapon na tanghali kung sumalaka yung aswang na pumatay sa pamilya ni Uga. Isang pagtangulang ang isinagot sa akin ng asawa ko na si Sylvia. Alam kong nagtatampo ito, pero mas makabubuting hindi ko na muna siya kausapin dahil kapag ipinilit ko pang magpaliwanag, siguradong mag-aaway lamang kami. Kaya saktong 6:00 ng umaga ay nag-umpisa na akong maglako ng taho. Taho! Taho! Mga suke, taho kayo dyan! Espesyal na almusal para sa umaga! Taho! Pare, pabili ako. Ikaw pala paring Rom. Hindi ka nagtinda? Hindi. Iuwi ko muna yung anak at asawa ko sa syudad. Hindi sila pwede dito, pare. Bakit naman, pare? May biktima na naman kasi kagabi, pare. 2 pamilya. Ubos. Diyos ko po. Hayop na aswang yan. Hindi pa talaga nakontento sa pamilya ni Uga. May biniktima na naman. Bago tayo magkainitan ng ulo, pare. Pagbilan mo muna ako ng taho. 3. Aalis na sila eh. Teka, hindi ka ba sasama sa kanila? Hindi, pare. Alam ko naman ang mangyayari ngayon eh. Alam ko kung ano yung plano mo. Kaya hindi ako pwedeng mawala dito, pare. Di ba? Sidekick mo ako. Habang nagsasandok ako ng taho, nakangiti ako sa mga sinabi nito. Pag-abot ko naman ng binili nito, ay iniabot niya lang sa mag-iina niya ang mga taho at bumalik kung nasaan ako. Pare, ano palang balita kay Uga? Wala pa rin eh. Sabi ng mga nag-iimbestiga, kung patay na daw ang pamilya ni Uga, malamang daw sa malamang patay na din siya. Baka dinala kung saan, tsaka doon ginawa yung pagpaslang. Pero wala pa namang nakakakita sa katawan niya, di ba? Kaya may 10% pang natitirang pag-asa para mahanap siya. Nag-aalala ka na naman. Dami ng atraso sa'yo dun Pero iyan ka pa rin. May pag-aalala ka pa rin para sa kanya. Pero sa totoo lang, pare, ako talaga ang may malaking atraso sa kanya eh. Alam mo yun, pare. Wala kang kasalanan, pare. Ikaw naman Ikaw yung minali, ikaw yung pinili. At dapat maging masaya ka dun. Pero mali pa rin, pare, na nagmahal nga ako. Pero sa parehong oras, nakakasakit din ako. Naku, pare. Matagal na yan, pare. Ang mahalaga lang ngayon, magkasama kayo ng babaeng mahal mo at nakabuo na rin ng sariling pamilya. Siya nga pala. Pare, ano bang balak mo? Hindi mo ba ililikas sa kasawa mo? Nasa plano ko yan, pare. Lalo na't sumasama yung mga balitang nalalaman ko. Ayoko naman nasa susunod lang yung asawa ko naman ang mapabalitang inatake ng aswang, pare. Di pwedeng mangyari yan. Napakadiretso mo talaga magsalita. Diyan ako bilib na bilib sa'yo eh. Basta, pare, nandito lang ako palagi, pare. Kasama mo sa bawat laban mo. Salamat, pare. O siya, mauna na ako. Hindi mauubos ang paninda ko kung magdadaldalan lang tayo dito eh. Sige, pare. Pupunta na lang ako mamayang hapon sa bahay nyo. Matagal na rin kasi nung huli tayo nag-inuman eh, di ba? Ako nang bahala sa alak, pare. At ikaw nang bahala sa pulutan natin. Ayos? Approve. Walang problema, pare. Pag may natira sa taho ko, ipapasisig ko kay misis. Ikaw talaga. Baliw! Sige na, pare, mamaya na lang. Matapos nun, naglakad na ako palayo. At habang humahakbang ako, walang tigil ang pagsigaw ko para lang mapansin ng mga tao para bumili sila ng taho. Hanggang sa nakalabas na ako ng baryo namin. Sa awa naman ng Diyos, hindi pa man umaabot ng tanghali, naubos na ang itinitinda ko at nagdesisyon akong dumaan na lamang sa Kakahuyan para makauwi kagad. Ay, grabe, nakakangalay. Uy, pagod. Matutuwa si Sylvia nito. Naubos ang paninda ko.
Habang nasa kakauyan ako, umupo ako sa isang nakatumbang puno para magpahinga at kinuha ko naman sa bulsa ko ang benta ko at binilang ko yun. Hanggang sa kakaibang tunog ang narinig ko. Para bang tapak ng paa sa tuyong dahon. Luminga-linga ako hanggang sa isang taong nakajacket ang nakita ko at hindi ako pwedeng magkamali dahil sigurado ko na si Uga yun. Uga? Anak ng putya si Uga yun ah. Uga! Uga, sandali! Lalapitan ko sana siya. Pero grabe na lang ang bilis niya sa pagtakbo at isa pang kakaiba ang napansin ko dahil napakabigat ng presensya niya at meron itong nanlilisik na mga mata. Ano nangyari sa taong yun? Alam ko naman na galit siya sa akin. Pero namatay ang pamilya niya. Kaya bakit nagtatago siya? Hindi kaya... Ay nako, bahala na nga. Makauwi na nga lang. Nung oras din na yon, bumalik ako kung saan ko iniwan ang lalagyan ng tao. Binitbit ko yun at umalis na. At para makauwi na rin. Hanggang sa nakaabot na ako ng bahay. Nakaramdam ako ng kaba nang makalapit na ako ng bahay. Kaya mabilis akong pumasok at nakita ko doon ang umiiyak na si Sylvia. "Oh, mahal! Ano nangyari?" Hindi agad sumagot ang asawa ko. Yumakap lang siya sa akin at tuloy-tuloy pa rin sa pag-iyak. "Teka nga, mahal! Mahal! Ano ba nangyari sa'yo? Sumagot ka naman! Ano bang meron?" Pidyong! Pidyong, mahal! Ang nanay at tatay ko! "Ano? Sabihin mo sa akin! Ano nangyari sa kanila?" Si nanay at tatay, mahal! Wala na sila! "Ano? Anong pinagsasasabi mo? Paano? Ano nangyari sa kanila, mahal?" Inatake sila ng aswang, mahal! Pumunta lang dito si Paring Rome at inabot niya sa akin ang balita. Isa lang ang pumatay sa kanila, mahal. Isang aswang. "Mahal, luminahon ka muna. Mupo ka rito, magpahinga ka. Makakasama yan sa baby natin eh. Kalma lang, mahal." Nang nakaupo na ang asawa ko, kumuha ako ng tubig at inabot ko sa kanya ang tubig. Gulong-gulo ko ng mga oras na yon at gusto kong isisi lahat sa sarili ko dahil sariling mga biyenan ko ay hindi ko naprotektahan. Kasalanan ko to eh. Hindi sana ako umalis ng baryo at dito na lang sana ako sa baryo nagtinda. Naikot ko sana to ng buo. Hindi sana to mangyayari. Visit! Visit! Mahal, wala kang kasalanan. Walang may gusto nangyayari. Hindi. Ako talaga may kasalanan. Bilang antingero, ako dapat na nagbabantay sa mga tao. Visit! Visit! Pinahinahon mo ko, mahal, di ba? Pero ikaw naman na nagkakaganyan. Visit eh. Hindi ako makapaniwala. Nasalisihan ako ng lintik na aswang na yan. Makaharap ko lang siya talaga. Sisiguraduhin kong pahihirapan ko siya. Mahal, mabuti pa kaya umalis na lang tayo sa baryong to. Pagkatapos ng burol nila nanay at tatay. O mahal, tama ka. Pero, ikaw lang ang aalis. May iwan ako dito. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Magpapaiwan ka? Kahit alam mo, ang sitwasyon ng baryong to. Hindi ko pwedeng iwan na lang ng basta-basta mga tao dito, mahal. Lalo na sa kalagayan ng baryo. At kung sino man yung lintik na aswang na yan, sisiguraduhin kong magbabayad siya. Naiintindihan kita, mahal. Eh paano nga kung mapahamak ka? Hindi ako mapapahamak. Kaya pakiusap lang, Sylvia. Kahit ngayon lang. Pagkatiwalaan mo ang kakayahan ko. Ayoko, Pidyong.
Kung di ka aalis sa baryong to, pues, hindi rin ako aalis dito. Ngayon pa ba tayo mag-aaway, Sylvia? Nakita mo naman ang kayang gawin ng aswang na yun. Nakita mo kung anong ginawa niya sa mga magulang mo, di ba? Kaya bakit nagtatapang-tapangan ka pa rin? Basta, hindi ako aalis. Dito lang ako sa tabi mo. Aalis ka sa ayaw at sa gusto mo, Sylvia. At ako nang bahala sa mga magulang mo. At bukas na bukas din, papupuntahin ko dito sila nanay at lolo para sunduin ka at iuwi ka sa syudad. Ganito na ba talaga, mahal? Pilitan na. Ano gusto mong gawin ko? Hayaan ka mapahamak dito. Isipin mo na lang ang pwedeng mangyari sa'yo at sa baby natin, mahal. Kaya huwag ka nang tumanggi pa. Pagkatapos kong sabihin yun, lumabas ako ng bahay habang naririnig ko pa rin ang mahihinang paghikbi ng asawa ko. At hindi naman ako nag-aksaya ng oras noon at patakbo kong pumunta sa bahay ng biyenan ko. Pero hindi ko na naabutan doon ang katawan nila. Kaya naman, pumunta ako ng barangay at sinabi nila sa akin na nasa morgue na ang mga ito at isa si paring room sa mga tumulong para madala sila doon. Agad naman akong pumunta at naabutan ko doon ang kumpare ko na nakaupo. Pare, nakarating na pala sa'yo. Pare, nasa sila nanay at tatay? Nasa loob sila, pare. Inaasikaso na. Di sana ito mangyayari, pare. Sabihin mo nga sa akin, pare. Panaginip lang ba to? Gusto ko man, pare. Pero mahirap takasan ang realidad. Pagbabayaran ng aswang ngayon ang ginawa niya sa mga biyenang ko. Hayop siya! Kung sino man siya, sisiguraduhin kong hindi ko siya hayaang makapambiktima pa. Uminahon ka, pare. Hindi makakabuti sa'yo kung magpapadalos-dalos ka. Tapos ano? May susunod pang pamilya? Hindi, pare. Sisiguraduhin kong magbabayad siya sa lalong madaling panahon. Naiintindihan kita, pare. Naiintindihan kong nalulungkot ka. Pero isipin mo rin ang asawa mo at magiging anak mo. Siya nga ang dahilan eh. Kaya babalik ako sa panunugis ng aswang. Ipapadala ko muna siya sa syudad para hindi siya madamay. Mas maganda nga yan naisip mo, pare. Mas mabuti nang ligtas siya kaysa mapahamak pa. Tulungan mo akong asikasuhin ang libing nila, pare. Hihingi ako ng tulong kay Kapitan. Hindi magandang iburol pa ng matagal sila nanay at tatay. Matatagalan kasi akong hanapin ang hayop na gumawa sa kanila nito. Sige, pare, ako nang bahala. Susubukan ko din humingi ng tulong sa mga kababaryo natin. Salamat, pare. Uwi na ako. Pumunta ka sa bahay mamaya. May bagay pa tayong pag-uusapan. At tungkol to kay Uga. Sige, pare. Mag-iingat ka. Ikaw rin, pare. Mabilis naman akong umuwi. Pagdating ko doon, naabutan ko pa ang asawa kong si Sylvia na umiiyak pa rin. Niyakap ko siya at sinubukang patahanin. Pero galit siya dahil hindi ko pinayagan ang gusto niyang manatili kasama ko. Pag-aawayan pa rin ba natin to, Sylvia? Bakit kasi napakamakasarili mo? Gusto lang naman kita nakasama. Makasarili? Makasarili ba ang tawag mo? Sa kapanganakan mo lang naman ang iniisip ko. Sylvia, magkakaanak na tayo. Magiging nanay ka na at magiging tatay na ako. At iniisip ko lang ang kaligtasan yung dalawa. Tapos makasarili pa rin ako. Pwede namang dito lang ako eh. Hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Hindi mo ba naiintindihan, Sylvia? Hindi ako makakagalaw ng maayos kung nandito ka. At isa ka pa sa mga inaalala ko. Pero kung nandun ka kay na lolo, sigurado akong ligtas ka ron. Pero mahal, gusto kong kasama ka. Intindi mo naman ang mga sinasabi ko sa'yo, mahal. Mapapahama ka kung di ka susunod. Hindi biro tong aswang na kalaban natin.
At saka makakasama mo naman ako pagkatapos nito eh. Kaya pakiusap, makinig ka naman oh. Pasensya na. Pasensya na, mahal ko, napakatigas ng ulo ko. Hindi ko lang talaga kaya na malayo sa'yo. Basta ipangako mo sa akin ha, na magiging ayos ka lang. Ayokong lumaki ang anak natin na walang kinikilalang tatay. Huwag ka mag-isip ng ganyan, Sylvia, mahal ko. Pangako, pagkatapos ng lahat ng to, sisiguraduhin kong magkakasama ulit tayo. Pangahawakan ko ang pangako mong yan, Pidyong. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Sylvia. Nang oras din na yun, niyakap ko ng mahigpit ang asawa ko. Pinunasan ko naman ang mga luha niya. Lumipas ang mga oras. 5:00 na ng hapon, dumating si Paring Rom. May dalang alak na tuba. Pinagluto naman kami ni Sylvia ng mapupulutan. Salamat, Mala. Mabuti pa siguro kumain ka na. Ako nang bahala sa pag-aayos ng damit ko bukas. Natawagan ko na rin si Lolo. Maaga daw sila luluwas para sunduin ka. Kaya dapat maaga ka magpahinga. Magiging mahaba ang biyahe niyo ni baby. Sige mahal, papasok na ako sa loob. Hinay-hinay lang sa pag-inom ha. Sige pare, mauuna na ako sa loob. Sige, Mare. Pagpasok naman sa loob ni Sylvia, humarap ako kay Rom at seryoso ko siyang tinignan at alam kong nababasa niya ang gusto kong sabihin at mahalaga ang bagay na yon. Pare, wala nang paligoy-ligoy. Ano nga ulit yung pag-uusapan natin? Tungkol to kay Uga, pare. Alam mo ba, nakita ko siya kanina sa kakawyan. Balot ng jacket at nanlilisik ang mga mata. Talaga, pare? Anong iniisip mo ngayon? Hindi kaya may kinalaman siya sa mga pag-atake ng aswang sa baryo? Anong ibig mo sabihin, pare? Naswang si Uga? Hindi malabo yun. Nagalit sa akin si Uga. Ganun na rin kay Sylvia. Posibleng gumaganti siya. Teka. Parang napaka-imposible naman ang bagay na yun, pare. Hindi, pare. Posible yun. Dahil kung ang tingero ko, siya naman ay may karunungan na itim na namana pa niya sa lolo niya. Paano kung pinapasunod niya mga aswang, di ba? Pero hindi naman pwedeng mangusga tayo kagad, pare. Wala tayong sapat na ebidensya eh. Pwes, hahanap ako ng matibay na ebidensya. At kung siya man ang may gawa ng lahat ng to, hindi ko iisipin pang naging matalik ko siyang kaibigan. Dahil sigurado pa sa sigurado, mapapatay ko siyang hayop siya. Didikdikin ko siya ng pidong-pino. Pare, hindi ka pa nalalasing ha? Nagwa-wild ng ugali mo ha? Kumalma ka lang. Pati ako natatakot sa'yo eh. Di ko lang kasi maisip na nakakayanan niya na pumatay ng tao para lang sa ambisyon niyang mamahalin pa siya ni Sylvia. Ang taong baluktot ang utak, pare, hindi natutuwid pa. At ang nilalang na halang ang bituka, hindi natatakot kahit ano pang kayang gawin ng kalaban nito. Kaya mag-iingat ka, pare ko. Mag-iingat ako, pare. At hindi ako takot sa mga bagay na pwedeng mangyari. Ang mahalaga lang sa akin, iligtas si Sylvia at ang magiging anak naming dalawa. At kung meron man dapat matakot dito, yun ay ang mga nilalang na may pakana ng lahat ng ito. Ang init naman ng ulo mo, pare. Itagay na lang natin yan. Inabot sa akin ni Paring Rom ang baso ng tuba. Ininom ko agad yun at may napansin naman ako sa paraan ng pagtitig niya sa asawa kong nasa harap ng pintuan namin. Habang nakahawak siya sa kanyang tiyan, may pasimpleng paglabas pa nga ng dila. Pero ewan ko sa sarili ko at hindi ko binigyan ng pansin ang bagay na yon. Alam ko kasing mapagkakatiwalaan si Paring Rom at alam kong hindi siya gagawa ng ikasisira naming dalawa. Ang bilis ng oras, pare. Lumalalim na rin ng gabi.
Kailangan ko na magpahinga. Dahil bukas magtitinda pa ako ng tao, alam mo yan. Habang magmamanman pa ako sa baryo natin. Kung ganun pare, uwi na rin ako. Sige pare, mag-iingat ka. Salamat sa tuba. Wala ka naman pare. Mare, alis na ako Pagkaway lamang ang itinugon ng asawa ko sa pagpapaalam ni paring Rome at ng mga oras din nakaalis na siya. Pumasok na ako. Sabay kaming humiga ni Sylvia at niyakap ko naman siya dahil alam ko na magiging huling yakap na namin yon sapagkat malalayo na siya sa akin. Ayos ka lang ba, mahal? Oo, mahal. Hindi ko lang maintindihan ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko, hindi tamang magtiwala ako sa kung sino lang. Ha? Anong ibig mong sabihin, mahal? Yun nga, mahal eh. Hindi ko rin alam. Pero hayaan mo na. Matulog na lamang tayo. Maaga ka pa bukas. Good night, mahal. Mahal na mahal kita. Good night din sa'yo, mahal. Mahal na mahal din kita. Mabilis na lumipas ang gabing yon. 3:30 ng umaga nang may kumatok sa pinto ng bahay namin. At sila nanay at lolo yon. Hindi naman sila nagtagal at umalis na din sila. Pero sa pagkakataong yon, kasama na nila si Sylvia. Habang ako naman ay naiwang nag-aasikaso para sa pagtitinda. At bala kong bumalik kung saan ko huling nakita si Uga. At magbabaka sakaling matagpuan ko ulit siya doon. Ngunit hindi pa man ako natatapos sa mga ginagawa ko. Nagulat ako sa biglang pagdating ni Rome. Pawis ito at hinihingal. Oh pare, ano nangyari sa'yo? Pawis na pawis ka. Pare, masamang balita. May mga biktima na naman. Napaupo ako sa kinatatayuan ko. Nang marinig ko ang balitang yon, tumingin ako sa muka ni Rome. Ngunit hindi ko naman sinasadyang napansin ang marka ng dugo sa pantalon niya. Alam kong mali. Pero masama ang kutob ko noon sa kumpare ko. Pero wala naman akong panahon para mag-usisa pa tungkol sa kanya. Kaya naman sinabi kong dalhin niya ako sa pinangyarihan ng insidente. At nang makarating kami doon, grabe na lang ang awa ko dahil maski bata ay hindi pinalampas. Butas ang katawan nila mula dibdib hanggang tiyan. Hayop! Mga hayop na aswang talaga yan! Hindi na sila naawa. Maski bata hindi nila pinalampas. Masahol pa sila sa demonyo. Pare, huminahon ka. Walang taong hihinahon sa nangyaring to, pare. Kasi sinasalisihan ako ng lintik na aswang na yun. Kapag alam niyang wala ako sa paligid, doon siya nang bibiktima. Ano bang plano mo ngayon, pare? Plano ko? Ito ang plano ko, pare. Hahanapin ko ang hinayupak na aswang na yun. Kahit saan pansulok ng baryo siya magtago, pare. Ipapatikim ko sa kanya kung gaano kasakit ang ginawa niya sa mga pamilyang pinagpapapatay niya. Sasama ako sa'yo, pare. Ikaw ang bahala, Rom. Pero bago yon, kailangan ko munang alamin kung anong klaseng aswang ang makakalaban ko. Pagkatapos kong sabihin yon, alam kong bawal hawakan ang mga bangkay. Pero nagpumilit ako. At nang maidampi ko na sa balat ng mga tao ang 2 kong daliri, doon ko natuklasan na ang aswang nakalaban ko ay isang uri ng aswang na may kaalaman sa lihim na karunungan. At yun ay isang Rodya. Pre, anong nalaman mo? Ayos ka lang ba? Hindi ito dapat mangyari, pare. Sobrang mapanganib ang aswang nakalaban ng baryo. Kung ganun, pare, anong uri siya ng aswang? Isang aswang na Rodya, pare. May kaalaman sa itim na mahika. At iisang tao lang ang alam kong may alam nun. Anong ibig mo sabihin, pare? Si Uga ba? Oo, pare. Siya lang ang nanggaling sa angkan ng mga taong may kaalaman sa itim na mahika. Kaya posible din na siya ang may gawa ng lahat ng to. Kailangan natin siya mapigilan, pare. Pero pare, wala naman tayong ebidensya na siya ngayon. Baka may iba pa. Sinong iba, pare?
Siya lang ang may motibo para gawin to. Malaki ang galit sa puso niya. Bakit, paring Rom? May nalalaman ka ba na hindi ko alam? Ay, syempre wala, pare. Kapag may nalalaman naman ako na, alam mo naman, ipaparating ko kagad sa'yo. Kung ganun, wala naman pala tayong problema eh. Sige pare, mauna na ako. Ikaw nang bahala sa mga bangkay. Ipagbigay alam mo na lang kay Kapitan. Tumangu-tango na lamang si paring Rom ng mga oras na yon. At pagkatapos, umalis na rin ako at umuwi sa bahay namin para maganda. At sa totoo lang, may bagay akong nararamdaman sa loob-loob ko na hindi ko maintindihan. Alam kong mali, pero yun ang sinasabi ng puso ko na kahit sino pa yan at gaano pa kami katagal na magkasama ay hindi ko dapat pagkatiwalaan. Nagkaroon kasi ako ng hinala kay paring Rom na may alam siyang hindi niya gustong malaman ko. Lumipas naman ang maghapong yun. Nakapaghanda ako ng gusto. Gumawa ako ng tahong may ritual at may gabay ng medalyon kong diamante. Habang inilalabas ko naman ang dalawa kong mahabang arnis. At may sikretong patalim sa mga dulo nito na nanggaling rin sa lolo ko. Sisiguraduhin kong may malalaman ako ngayong gabi. Hindi ko hahayaang may mapahamak pa ulit. Kung sino man ang hayop na pumapatay sa mga tao dito sa baryo, pagbabayarin ko siya ng mahal. Tatagdarin ko siya ng pinong-pino. Nang gabi din na yun, naglakad ako habang may dalang kaunting taho na inilagay ko sa bote at isinabit ko yun sa bewang ko habang ang mga arnis ko naman ay nakatago sa likod ng damit ko at naisipan ko namang unahing magmasid sa kakahuyan. At habang naglalakad ako, may isang pamilyar na tao akong nakita na mabilis na humahakbang at parang wala ito sa sarili. Teka, si paring Rom yun ah. Saan siya pupunta na ganitong oras ng gabi? Naisipan kong sundan siya hanggang sa umabot kami sa isang malaking kuweba. At doon, maayos kong nakita ang mukha niya. Purong puti ang mga mata niya na para bang may kumokontrol sa kanya. Hindi naman ako tumigil sa pagsunod sa kanya at doon ko nalaman kung sino ang nilalang na may pakana ng lahat. Nandito na pala ang pinakapaborito kong manika. Kinagagalak ko po kayong makita, aking kamahalan. Kamahalan? Napakasarap sa tenga. Sino nga uli ang pinakamalakas? Ikaw lang po, kamahalan. At wala nang iba. At sino naman ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Wala na pong hihigit pa sa inyo, mahal kong kamahalan. Ikaw ang pinakadakila sa lahat. Tama! Ako lang at wala nang iba. Ngayon, pumatay ka na ulit ng pamilya. Lantakan mo. At gusto ko, mas sigit pa sa dalawa ang mapatay mo. Dahil sa mga narinig ko, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at lumantad na rin ako dahil hindi ko kayang may mamatay pa sa gabing yun. Napakawalang hiya mo, Uga! Sinasabi ko na nga ba eh, ikaw ang nasa likod ng patayan to. Hayop ka! Pati si paring Rom ginagamit mo para sa pansarili mong intensyon. Ay, ginulat mo naman ako, paring Pidyong. Bigla ka na lamang kasing sumusulpot kung saan. Ano bang gusto mo? Bakit mo ginagawa ang bagay na to? Tinatanong mo ko kung anong gusto ko. Pwes, ibigay mo sa akin si Silvia. At kapag nasa akin na siya, sisiguraduhin kong wala ng ibang taong madadamay pa sa kalupitan ko. Nahihibang ka na ba? Ano akala mo isang gamit lang si Silvia na kapag gusto mong ibigay sa'yo, ibibigay ka agad?
Kung ganon, magpasensyahan na lamang tayo. Hindi kasi ako titigil hanggat hindi napapasa akin ang taong gusto ko. Pues pasensyahan din tayo, Uga. Dahil kapag ipinilit mo pa ang gusto mo, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Yun ay kung kaya mo, Pigyong. Kung kaya mo. Nang sandaling yon, wala na akong maisip pang gawin kung hindi ilabas ang arnis ko. Ibinuhos ko naman ang taho na may basbas at ritual sa sandata ko. At pagkatapos nun, itinutok ko yun kung saan nakatayo si Uga, ang aswang na Rudya. Akala mo ba sa sandaling ito ay mas malakas ka pa sa akin? Nagkakamali ka kung yun ba ang iniisip mo. Tinanggap ko na ang kapangyarihan na itim. Kaya hindi mo ako matatalo nang dahil lang dyan sa pipitsugin mong arnes at dyan sa medalyon mong diamante. Huwag ka magpapakasiguro na hindi kita kaya. Dahil sa mga oras na to, isa lang ang gusto kong mangyari. Ang maibaon ka sa lupa. Kahit kailan talaga'y matapang ka, hindi ko yun itatanggi. Dahil napakatagal din ang pinagsamahan nating dalawa. Ngunit alam mo bang, wala na akong kinatatakutan ngayon. Alam ko yun, Uga. Dahil sa nakikita ko ngayon, kahit demonyo, matatakot sa'yo. Pero ibahin mo ako, Uga. Dahil hindi ako demonyo. May pananalig ako at kailanman hindi matatakot ang panig ng liwanag sa dilim. Alam mo, Pigyong, sayang. Napakasayang talaga. Alam mo kung hindi mo lang sana ibinibig si Sylvia, hindi tayo aabot sa ganito. Nangyari na eh. Bakit ba pilit kang umahabol? Kahit alam mo naman sa sarili mo na hindi ka kayang mahalin si Sylvia. At saka nagkaanak ka na bago ko pa niligawan si Sylvia. Nandun na tayo. Pero kaibigan mo ko. Kaya hindi mo dapat pinatulan ang alam mong iniibig ng kaibigan mo. Napakasarili mo talaga. Hindi mo naman pagmamay-ari si Sylvia. At saka wala kang karapatan na diktahan ako kung sino man ang pwede kong mahalin at hindi. Pero sa akin siya. Ako ang naunang nakilala niya, kaya sa akin siya. Akin siya. Akin lang siya. Nababaliw ka na talaga, Uga. Talagang baliw na ako. At nagkakaganto lamang ako dahil sa babaeng yun. Alam mo bang ako ang pumatay sa sarili kong pamilya? Ako ang kumuha ng laman loob nila at kumain. At nilasap ko ang bawat laman na makukuha ko sa kanila. At wala akong pinagsisisiyan doon. Kaya kung kaya ko silang patayin, kaya rin kitang patayin! Hayop ka! Hayop ka, Uga! Napakahalang ng bituka mo. Sariling laman at dugo mo, nilamon mo! Anong klaseng halimaw ka? Isa kong halimaw! Nagpapatay sa'yo! Akma ko na sana siyang susugurin ng oras na yon, Sir Blair. Pero may malakas na puwersang pumigil sa akin. Kasabay nun, ang malakas na pagtawa ng hayop na si Uga. Huwag kang magmadali, Pigyong. May oras para sa paglalaban natin dalawa. Pero ngayon, tignan natin kung paano mapipigilan ang pinakamamahal mong kumpare sa pagpatay sa mga inosenteng pamilya. Napatigil ako nang sabihin niya ang bagay na yun, Sir Blair. At napalingon ako kung saan ko kanina nakita na nakatayo si Paring Rom. Wala na siya doon at nang muli naman akong lumingon kay Uga, wala na rin ito. Kaya naman, hindi na ako nag-isip at tumakbo na ako pabalik sa baryo. Nadatnan ko doon si Paring Rom. May balahibo
kulay itim at nanlilisik ang mga mata. May mga pangil din ito at pilit niyang inaatake ang isang buong pamilya. Kaya naman, niyakap ko ito at pabalibag na binitiwan. Tumigil ka na, Rom! Pare, ako to! Tumigil ka na! Labanan mo sumpa, pare! Hindi ikaw yan! Ngunit, imbis na tumigil, ako naman ang inatake niya. Ayoko siyang labanan dahil ayoko siyang masaktan. Ngunit nang mahawakan niya ako sa leeg, wala na akong nagawa kung hindi ang hiyampas sa kanya ang arnis ko. Ano ba, pare? Paglabanan mo yan! Isipin mo ang pamilya mo, pare! Nakikiusap ako sa'yo! Pare! Paglabanan mo! Sa mga sinabi kong yun, nagkaroon ng kontrol si Rom sa sarili niya. Pero may bagay siyang sinasabi sa akin na mga panahon na yun na hindi ko kayang gawin. Pre! Patayin mo na ako, pre! Pakiusap! Ano ba pinagsasabi mo, pare? Hindi ko kaya yun! Patayin mo na ako, pare! Kapag di mo ko tinapos ngayon, mas maraming mamamatay, pare! Kaya mong kontrolin ang sarili mo, pare. Kaya sigurado ako na kaya natin matalo ang sumpa ng isang aswang na rudya. Pare, wala nang paraan. Kahit na albularyo, hindi kayang alisin ang sumpa ng aswang na yun, pare. Kaya pakiusap. Alang-alang sa pamilya ko. Tapusin mo na ang paghihirap ko, pare. Parang awa mo na. Pare, alam mong di ko kayang sinasabi mong yan, pare. Kaibigan kita. Sige na, pare. Bago pa ako tuluyang mawala sa sarili ko. Ayoko na makapatay ulit, pare. Dahil lahat ng mga namatay nitong nakaraan, ako may gawa. Dahil wala nga akong kontrol sa sarili ko. Kaya sige na, pare. Tapusin mo na ako. Hindi, pare. Hindi ko talaga kaya. Kayanin mo, pare. Kayanin mo. Dahil sandali na lang mawawala na naman ako ng kontrol. Ayoko na makasakit pa, pare. Kaya nakikiusap ako sa'yo, pare. Patayin mo na ako. Patayin mo na ako! Ayoko, pare. Hindi ko kaya. Kayanin mo! Matapos niyang sabihin yun, ay naging kulay pula na ang mga mata niya at ibinalibag niya ako sa gilid. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yun. Alam kong mahirap, panyero. Pero nung oras, nahahablot na siya ng isang bata. Wala na akong nagawa pa. At sa arnis ko ay may lumabas na mga patalim at sabay ko yun na isinaksak sa likod niya. At nang natumba na siya sa lupa, mabilis akong lumapit at inihimlay ko siya sa aking kandungan at doon bumalik siya sa pagiging anyong tao. Pare, patawarin mo ako, pare. Patawarin mo ako. Hindi, pare. Ginawa mo lang ang tama. Salamat sa'yo, pare. At hindi na ako makakapanakit ng tao. Pare, pakisabi sa asawa ko at sa inaanak mo, pare. Na mahal ko sila. May intindihan nila ang bagay na to, pare. Dahil ito ang tama. Hindi, pare, gagamutin kita, pare. Papauwi ko si Lolo rito. Pakiusap, huwag kang pumikit, pare. Pare! Pare! Grabing sikip sa dibdib ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Dahil kung di ko pinatay ang kumpare ko, nawalan din ako ng kaibigan. At itinuring kong kapatid. Humagulgol na lamang ako dahil sa hirap ng sitwasyon kong yon. At nanginginig ang katawan kong niyakap ang bangkay ng taong naging kakampi ko sa lahat. Hayop ka! Magbabayad ka, uga! Magbabayad ka sa lahat ng to! Ikaw ang nag-umpisa. At sisiguraduhin ko na tatapusin kita! Hayop ka!
Nang gabing yun, ay tinulungan ako nila Kapitana na maiayos ang bangkay ng kumpare ko at nagpasalamat sila dahil napatay ko na ang aswang na pumipeste sa kanila. Pero hindi ako naging masaya sa bagay na yun sapagkat galit ako sa sarili ko dahil ang kumpare ko ang aswang na pinatay ko. Nang gabing yun, umuwi ako sa bahay na para bang bata na umiiyak. Mahirap kasi talaga sa akin ang nangyaring yun. Hindi ko kasi akalaing wala na ang kumpare ko na si Rome. Patawarin mo ko, pare. Hindi ko gusto nangyari. Hayaan mo, pare. Magkakaroon ng saysay ang pagkamatay mo dahil pagbabayarin ko ang aswang na Rudya na siyang totoong may sala. Hindi na ako nakakain ng gabing yun nang dahil sa bigat na nararamdaman ko ay napahiga na lamang ako sa katre. At dahil sa kakaiyak, hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Nang lumipas ang gabing yun, nagising ako sa ingay ng mga baso sa kusina. Kaya naman, tumayo ako para tignan yun. At ang lolo ko pala ay nandoon. Lo, bakit po kayo nandito? Bakit po? Hindi ka ba masaya na ako ay nandito? Paano po si nanay at si Sylvia? Huwag kang mag-alala sa kanila. Maayos ang lagay nila. At inuwi ko sila doon sa safe house natin, doon sa syudad. Bakit nga po kayo nandito, Lo? Dahil sa asawa mo, Apo. Hindi daw siya mapalagay na wala kang kasama rito. Kaya naman ako na ang umuwi para manahimik ang kalooban ng asawa mo. Kumusta na po pala siya doon, Lo? Huwag kang mag-alala, Apo. Maayos naman siya. Sandali nga, bakit ba namumugto ang mga mata mo? May nangyari ba? Nang sabihin yun ni Lolo, napaupo ako sa isang mahabang upuan at nag-umpisa na namang mamuo ang luha sa mga mata ko. Hindi ko matignan ng diretso si Lolo dahil sa nagawa ko. Ayos ka lang ba talaga, Apo? May nangyari ba sa baryo na hindi maganda? Lo, patay na si paring Rome. Teka, ba't ano nangyari? Totoo ba yan? Huwag kang magbiro ng ganyan, Apo. Namatay po siya kagabi, Lo. At ako pong nakapatay sa kanya. Diyos ko, ano bang nangyari? Si Uga po, Lo. Niyakap na po niya ang kapangyarihan ng dilim. At naging aswang siya, na Rudya. At pinatawan niya ng sumpa si Rome. Dahilan ng pagiging aswang niya. Lo, maniwala kayo, ayokong gawin yun. Kahit na sinabi niya pang patayin ko siya, Lo. Pero hindi ko rin po kayang may masaktang ibang tao. Lo, sabihin niyo nga, mali bang ginawa ko? Hay, Apo. Ito pa lang sinasabi sa akin ni Kapitan. Pati ang pangyayari na yan sa pagitan niyo magkumpare. Ginusto niya yan, Apo. At siya na mismo nagsabi sa'yo na tapusin mo siya dahil ayaw niya nang makasakit. Ginawa mo lang ang tama, Apo. Pero Lo, hindi ko alam ang sasabihin ko sa pamilya niya. Ayokong may tao na namang kakamuhian ako tulad ni Uga. Apo, makinig ka sa akin. Si Uga ay wala sa tamang pag-iisip. Hindi siya marunong umunawa at umintindi. Makasarili siya at walang ibang kayang gawin kung hindi ang magtanim ng sama ng loob. At ibang tao ang pamilya ni Rome. Maiintindihan nila. Basta ipaintindi mo sa kanila ang tunay na nangyari. Hindi ko na po alam, Lo. Parang gusto ko na lang magsisi sa lahat ng ginawa ko. Kundi kasi dahil sa mga nangyari nun sa pagitan namin ni Uga, di sana magkakaganito eh. Wala kang kasalanan, Apo. Hindi naman natin pwedeng diktahan ng puso na hindi magmahal sa isang tao. Teka nga, nabanggit mo si Uga. Hindi ko akalain na magagawa nga ang bagay na ito. Wala siyang pagkakaiba sa tatay niya.
Opo, Lolo Raul. Tinanggap niya na kasi ang kapangyarihan ng dilim. Kaya siya naging isang aswang na rudya. At kaya niyang kumontrol o magbigay ng sumpa sa isang tao para lang sundin siya nito. Kung gano'n na po, kailangan mong lalong mag-ingat dahil ang aswang na rudya ay mahirap talagang kalaban. May nakalaban na po ba kayo, na katulad po ni Uga? Wala pa po. Hindi ko siya kalaban. Pero isa siya sa matalik kong kaibigan. Yun ay ang lolo ni Uga. Pero Lo, kung mahirap kalaban ng isang aswang na katulad nila, paano po namatay ang lolo ni Uga? Hindi agad nagsalita ang lolo ko. Huminga siya ng malalim at umupo sa tabi ko. Pagkatapos nun, ay tumingin siya sa akin at halata sa mukha niya na nag-aalangan ito. Lo, hindi niyo po ba pwedeng ibahagi po sa akin? Hindi po. Ay, siguro ito na ang tamang panahon para malaman mo ang lahat kung saan talaga nag-umpisa ang lahat. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang lolo ni Uga na si Arnaldo ay ang pinakamatalik kong kaibigan mula pa noong bata ako. Hanggang sa nagbinata kami at nagkaroon ng sari-sariling pamilya. At pareho kaming nagkaanak. Yun ay ang tatay mo at ang tatay ni Uga. Si Arnaldo ay may lahi na aswang na rudya. Pero kahit tinanggap niya ang kapangyarihan na yun, hindi niya pa rin ito ginamit sa kasamaan. Hanggang sa ituro ko lahat ng kaalaman ko sa tatay mo. At doon ay naging isa na siyang ganap na antingero. At isang gabi, lumaganap ang mga aswang sa baryo. Nang panahon na yon, ay pareho pa kayong mga supling ni Uga. Ano po nangyari, Lo? Sa pagsugod po ng mga aswang? Doon nangyari ang bagay na hindi dapat mangyari. Tulad po ng ano, Lo? Ang tatay mo, napagkamalan si Arnaldo na siya ang may pakana ng lahat. Isinugal ng tatay mo ang gintong medalyon niya. Nilusaw niya yon at hinalo sa taho. At yun ang ginamit niya para mapatay si Arnaldo. Ngunit sa kasamaang palad, namatay din ang tatay mo dahil ang totoong kalaban ay ang anak ni Arnaldo na sakim at gutom sa kapangyarihan. Kaya kung may balak kang patayin si Uga, kailangan mong isugal ang medalyon mong diamante. Pero Lo, galing pa po ito sa inyo. Pero yan lamang ang tanging paraan para matapos na ang kasakiman at kasamaan ni Uga. Pero Lo, tungkol po sa kwento nyo, nasaan na po ang tatay ni Uga? Patay na siya po. Nung gabi din na yon, hindi ko kinayaan lahat ng pangyayari. At sa ginawa ng anak ni Arnaldo sa aking nag-iisang anak, ako ang pumatay sa kanya. At doon na din ako natapos sa aking pagiging antingero. Kung ganun, may pinagmanahan pala si Uga. Yun na yung tatay niya na sakim. Alam kong wala ko sa lugar para sabihin to, Apo. Pero kung mahalaga sa'yo ang mga tao rito sa baryo, kailangan mong isugal ang diamanting medalyon at ang matagal ninyong pagsasama bilang magkaibigan. Nanahimik ako sa huling sinabi ni Lolo. Masakit pa sa akin ang pagkawala ni Rom dahil sa ako ang pumatay sa kanya. Kaya iniisip ko kung bakit ako pa ang dapat magdusa para dito. Ngunit alam ko naman na may dahilan ang lahat. At para sa akin, mahalaga man sa akin si Uga bilang dati kong matalik na kaibigan. Ngunit mas marami naman ang mamamatay kung di ko siya mapipigilan. Lo, maraming salamat po sa payo nyo. Lahat po ng sinabi nyo sa akin ay susundin ko. At gagawin ko po ang lahat. Matalo lang po ang kadiliman. Wala yun na po. Nandito lang ako para gabayan ka. Tayo na lamang ang natitirang lahi ng mga antingero dito sa baryong ito. Kaya obligasyon nating protektahan ang lahat ng mga tao. Tama po kayo, Lo.
Alang-alang kay paring Rome, bibigyan ko ng kabuluhan ang pagkamatay niya at hindi ko hahayaang sakupin ng kasamaan ang baryo natin. Pero, pwede mo naman iwanan na lang ang baryong ito, Apo. Para na rin sa pamilya mo. Hindi ko po kaya yun, Lo. Isinumpa ko po na gagawin ko ang lahat. Maging ligtas lang ang baryong to sa kamay ng mga aswang. Mahal ko po ang baryong to, Lo. Dahil dito po ako lumaki at nagkaisip. At mas lalong mas higit na mahal ko ang pamilya ko. At ginagawa ko ang bagay na to para rin sa kanila. Ayokong gagalaw ako kung kailan pati sila ay napahamak na. Apo, napakabuti mong tao. Sigurado kung ipinagmamalaki ka ng tatay mo dahil meron kang mabuting puso. Huwag kang mag-alala, Apo. Hindi na kita pipigilin sa mga plano mo. Salamat po, Lo. Salamat sa suporta nyo. Nang araw na yon, agad akong naganda. Dahil hindi ko alam kung kailan uli gagawa ng masama si Uga. Gusto kong nakahanda ako kung sakali manggagawa ulit siya ng bagay na ikasasama ng aming baryo. Apo, ayos ka lang ba? Ayos lang po ko, Lo. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Di ko lang po alam kung anong mangyayari sa laban namin ni Uga. Hay, Apo. Alam kong nag-aalala ka sa mga bagay na pwedeng mangyari. Pero alam kong magtatagumpay ka sa lahat ng plano mo. Dahil malakas ka at isa kang mabuting tao. Salamat po, Lo. Pinalalakas niyo po talaga ang loob ko. Wala yun, Apo. Nangako kasi ako sa tatay mo na hindi kita pababayaan. Pero Lo, mas mabuti po yata kung bumalik na po kayo sa syudad at hayaan nyo na lang ako dito. Kaya ko naman po ang sarili ko dito eh. Mas gagaan po ang loob ko kapag nandun po kayo. Ayoko, Apo. Nangako ako sa asawa mo na hindi ako aalis dito hanggat hindi napapabuti ang lahat. Pero Lo, mapanganib kasi dito eh. Sa oras na to, hindi ko alam kung anong binabalak ni Uga. Huwag ka nang masyadong mag-alala pa. Magiging ayos lang ako. Pati ang baryong ito. Kung ayaw niyo po talagang umuwi, Lo, ganito, wag na lang po kayong lalabas ng bahay. Mag-iikot-ikot po ako para siguradong walang mapapahamak. O siya po. Sige. Mag-iingat ka. Sige, Lo, aalis na po ako. Gabi na ng mga panahon na yon, lumabas ako para mag-ikot nga sa baryo. Pero may bigat sa loob ko na hindi ko maintindihan. Kaya nang makita kong wala namang kaguluhan sa baryo, bumalik ako sa kakahuyan at nagbabaka sakali akong makikita ko uli ron si Uga. Gusto ko na kasing tapusin ang gulo naming dalawa. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ko siya nakita doon. Hating gabi na nang nagdesisyon akong umuwi. Sa hindi kalayuan, may mga bahay akong nakitang nagliliyab. Kasama na doon ang bahay namin. Kumaripas ako ng takbo dahil sa pag-aalala para sa lolo ko. Anak ng putya! Hindi pwedeng mangyari to! Ang lolo ko! Ngunit pagdating ko sa bahay namin, ay natupok na to ng apoy. Sinubukan ko pang pumasok dahil alam kong nasa loob pa ang lolo ko. Pero may mga tanod na pumigil sa akin. Bitiwan niyo ako! Nasa loob pa ang lolo ko! Bitiwan niyo ako! Pero hindi ako binitiwan ng mga tanod. At pilit nilang sinasabi sa akin na baka patay na ang lolo ko. Dahil sa bahay namin nag-umpisa ang apoy. Hindi, huwag niyo sabihin yan! Putya naman oh! Bitiwan niyo sabi ako eh! Buhay pa ang lolo ko! Lo! Sumagot kayo! Lolo! Dahil sa sobrang laki ng apoy sa bahay namin, tuluyan na yung nagiba dahil gawa lamang yun sa kawayan at sa waling dingding at kaunti lamang ang gawa sa bato. Napasuntok na lang ako sa lupa habang sinisisi ko ang sarili ko. Ah!
Bakit sa akin nangyayari to? Bakit? Parusa ba to sa akin? Ako na lang sana ang kinuha nyo! Bakit ang lolo ko pa? Bakit ang lolo ko pa? Hayop ka, Uga! Hayop ka, Uga! Lumabas ka! Harapin mo ako! Alam kong ikaw may gawa nito! Papatayin kita! Hayop ka! Nang mga panahong yon, Sir Blair, ubus na ang pag-asa ko. Nawalan na ako ng kaibigan. Sumunod naman ang lolo ko. Kaya kinabukasan, nang tuluyan ang nawala ang apoy, agad kong hinanap ang katawan ng lolo ko. Tinulungan ako ng mga tanod hanggang sa nakita namin ang isang katawan na sunog at naninigas na. Nakalagay ang mga kamay sa likod at alam kong sinadya ang sunog na yon dahil halatang itinali ang lolo ko sa loob ng bahay. At nang mahawakan ko na ang sunog na bangkay, hindi ko na talaga napigilan ang humagulgol ng gusto at napayakap na lang ako sa katawan. Lolo! Patawarin mo ako, Lolo! Hindi kita nailigtas. Kasalanan ko lahat ng to. Sana pinilit na lang kitang umuwi sa syudad eh. Hindi sana pagyayari sa'yo bagay na to. Lo, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako, Lo! Habang yakap-yakap ko ang sunog na bangkay, hindi na rin napigilan ng mga tanod ang maiyak. Ang isa pa nga ay hinawakan ako sa balikat para lang mapakalma ko. Pero hindi yun ang nangyari dahil sa halo-halong emosyon na naramdaman ko ay nagwala ako. Kahit anong bagay ang mahawakan ko ay binabalibag ko habang patuloy pa rin ako sa paghagulgol sa iyak. At dahan-dahang sumisikip ang dibdib ko dahil sa hirap ng mga nangyayari. Nagawa naman akong mahawakan ng mga tanod, kaya unti-unti akong kumakalma. Pagkatapos nun, inayos namin ang katawan na alam naming si Lolo. Ipinalibing ko siya kagad. Nang matapos naman kami doon, dumiretso ko sa bayan para bumili ng soybeans at gumawa ako ng taho. Habang ginagawa ko naman yun, hindi ko mapigilan ang magngalit dahil sa patong-patong na galit sa puso ko. Mahahanap din kita, Uga. At sa oras na magkaharap tayong dalawa, sisiguraduhin ko na mararamdaman mo ang sakit. Mararamdaman mo ang hirap na dinanas ng mga tao na pinatay mo. Nang matapos kong sabihin yun, hinubad ko ang medalyon kong gawa sa diamante at umupo ako sa tabi ng taho na aking ginagawa. Pumikit ako at nagdasal, bumigkas ng mga Latin at nagritual. At kahit wala akong ginagamit na kahit na anong uri ng panglusaw, kusang naging tubig ang medalyong diamante. Humanda ka, Uga. Dahil ang demonyong katulad mo ay hindi na dapat pahalagaan pa. Papatayin kita. At sisiguraduhin kong ibabalik kita sa impyernong pinanggalingan mo. At ako mismo ang maglulunod sa'yo sa dagat-dagatang apoy. Nang lumipas ang maghapong yon, Sir Blair, mabilis kong nagawa ang taho na may ritual at may halong medalyon. Nilagay ko ang mga yon sa mga bote
at itinali ko ang mga yon sa paligid ng bewang ko at nag-umpisa na akong pumasok sa kakahuyan. Habang hawak ko naman sa magkabilaan kong kamay ang mga arnis ko na may sikretong patalim. Lumabas ka sa lungga mo, Uga! Ako naman ang harapin mong hayop ka! Lumabas ka! Kahit anong sigaw ko noon ay walang lumalabas na kalaban hanggang sa narinig ko na lamang ang boses niya. Pero hindi ko siya nakikita sa paligid ko. Hindi ka na ba makapaghintay na makasama ang lolo mo? Hayop ka! Huwag ka magtago, duwag! Lumabas ka sa lungga mo! Nako, Pidyong! Ang aking matalik na kaibigan noon! Huwag ka naman magmadali na palabasin ako! Baka hindi mo magustuhan ang mangyayari sa'yo! Huwag mo na akong paglaruan, demonyo ka! Sa tunog pa lang ng tawa mo, nalalaman ko na kung gaano ka kahayop. Lumabas ka at maging patas! Tayo maglaban, hayop ka! Patas na laban baka mo! Bakit? Patas naman ito ah! Sinisigil ko lamang ang pamilya mo sa lahat-lahat ng kasalanan niyo sa amin! Lalong-lalo ka na, Pidyong! Dahil ikaw ang may pinakamalaking kasalanan sa akin! Kaya nga lumabas ka na! At tapusin na natin ang laban na to! Huwag ka munang magmadali, Pidyong! Kumukuha pa kasi ako ng buwelo. May sorpresa kasi ako sa'yo na siguradong hindi mo magugustuhan. Ano bang pinagsasasabi mong hayop ka? Nababaliw ka na talaga! Gusto bang malaman kung ano yun? Tumingin ka sa likuran mo! Katulad ng sinabi ng aswang narudya na si Uga, lumingon nga ako sa likuran ko at halos matumba ko sa kinatatayuan ko nang makita ko ang mga taong nakatali at nakabitin na hawak ng mga alaga nitong aswang na nakasabit sa mga puno. Apo! Apo! Lo? Buhay po kayo? Oo naman! Buhay ang lolo mo, Pidyong! Bakit? Nagawa ba kitang maloko kagabi? Pero sino ang bangkay na natagpuan namin? Isa lang naman sa mga mahal mong kababaryo. Hayop ka! Hayop ka talaga, Uga! Hayop ka! Hayop na akong hayop, Pidyong! Pero wala lang masingit sa kahayupang ginawa ng pamilya mo sa akin. Hindi ba ang tatay mo ang pumatay sa lolo ko? At siyang matanda naman na yan, ang pumatay sa tatay ko. Nagulat ka kung bakit alam ko? Pero hindi na importante yun. Dahil ikaw naman, hinagaw mo sa akin ang pinakamamahal kong si Sylvia. Pero ganito naman talaga kasama ang pag-uugali mo. Para gawin mo mga bagay na to. Napakababaw mo, hayop ka. Gaganti ka dahil lamang sa mga bagay na nangyari na. Bakit hindi? Lalo na't alam kong mas malakas na ako ngayon at mas makapangyarihan kaysa sa inaakala mo. Pakawalan mo ang lolo ko. At kung gusto mong gumanti, sa akin na lang. Ako na lang ang patayin mo. Ano ba pinagsasasabi mo, Apo? Tumigil ka! Matanda na ako, Apo. Kaya kung meron man dapat mamatay dito,
at magbayad sa mga kasalanan ng pamilya natin ay ako yun. Dahil nagkulang ako at hindi ko nabigyan ng gabay noon ang tatay mo. Sa akin ho siya galit, Lo. Kaya dapat, sa akin lang siya gumanti. Tumahimik nga kayo dalawa! Dahil sa gabing to, pareho kayo mamamatay. At ako pa mismo ang maglilibing sa inyo. Kasama nito! Matapos niyang sabihin ang mga bagay na yon, lumabas siya sa dilim. Kasama ang nanay kong nakatali ang buong katawan at nakatakip ng sako ang ulo, habang si Sylvia naman ay hawak sa buhok ni Uga. Anak ng putya! Sylvia! Nay! Nagustuhan mo ba? Reunion ko ng pamilya mo ngayon! Masaya ka ba? Pakiusap, Uga! Huwag mo silang idamay dito! Ako na lang! Wala ka naman magagawa kung ayaw ko, Pinyong! Dahil nasa akin ang mga alas mo! Kaya gagawin ko lang kung ano ang gusto ko sa kanila! Huwag mo akong pinahihirapan ng ganito, Uga! Maawa ka sa kanila! Naging pamilya mo naman kami, ha! Maganda naman ang pinagsamahan natin dati! Kaya bakit mo ito ginagawa? Dahil gusto kitang pabagsakan! Gusto kitang mamatay! At gusto kitang mawala sa landas ko! Para mapasa akin si Sylvia! Hayop ka! Kahit kailan hindi kita mamahalin! Dahil ang tulad mong demonyo ay hindi ka dapat na mahalin! Manahimik ka! Dahil sa mga sinabi ng asawa ko, sinampal siya ni Uga. Dahil doon, nag-alala ko. Dahil buntis nga ang asawa ko. Sylvia! Subukan mo lumapit dito, Pinyong! At gagawin kong gripo ang leeg ng nanay mo! Maawa ka naman, Uga! Buntis si Sylvia! Matanda na si Lolo! At si nanay may sakit! Huwag mo naman silang idamay dito! Awa? Hindi na uso sa akin ang salitang awa, Pinyong! Nagawa ko nang patayin ang pamilya ko at kainin ang laman loob nila. Sasabihin mo maawa ko? Ngayon pa kaya na hindi ko naman kayo kaano-ano? Sige, ganito na lang. Hahayaan ko sa'yo si Sylvia. Hindi ko na siya pipiliting kunin sa'yo. Basta't pakawalan mo lang ang nanay at lolo ko. Ano? Ano ba pinagsasasabi mo, Pinchong? Ayoko sa kanya! Bakit mo ako ibibigay? Patawarin mo ako, Sylvia. Pero ito na lang ang naisip kong paraan para mailigtas ang nanay at lolo ko. Naiyak na lamang si Sylvia nang marinig niya ang bagay na sinabi ko. Pero sa totoo lang, Sir Blair, ng mga oras na yun ay may plano talaga ako. Dahil hindi naman ako nasisiraan ng bait para ibigay na lang ng ganun-ganun ang asawa ko. Sinasabi ko na nga ba? At magiging babaw sa'yo ang awa mo sa pamilya mo! Hindi ako nagsalita sa mga sinabi niyang yon hanggang sa buhati niya ng isang kamay si nanay at inihagis sa akin. Agad ko namang inalis ang nakatakip sa ulo niya at ang nakatali sa kanya. Niyakap niya ako at ganun rin ang ginawa ko. Uga, paano lolo ko? Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko din siya sa'yo. Sunod nun
ay sumenya siya sa aswang na nakasabit sa puno at inihulog ang lolo ko. Mabilis ko rin siyang nilapitan at inalis ang pagkakatali niya at doon nag-umpisang umayon ang lahat sa plano ko. Tumawa pa nga ng malakas si Uga at hinalikan sa pisngi ang asawa ko. Pagkatapos nun, tatalikod na sana ito. Ngunit tinawag ko siya. Hoy, Uga! Sandali lang! Katapusan mo na, hayop ka! Mabilis akong sumugod sa kinatatayuan niya. Pinalabas ko ang patalim sa loob ng arnis ko. At isa sa mga yon ay nasaksak ko sa likod niya. At mabilis ko na rin yung hinugot. Dahil doon, nabitiwan niya si Sylvia. At nasalo ko naman ang asawa ko. Akala mo ba? Ganun-ganun mo lang makukuha ang asawa ko? Ano ako, bali? Nagkakamali ka, Uga. Alam kong ikaw ang unang nagmahal sa kanya. Pero ako naman ang minahal niya. Kaya wala kang karapatan para sa kanya. Pagbabayaran mo ang bagay na to, Pinjong! Papatayin ko ang buong pamilya mo! At wala akong ititira maski isa! Nasa akin na ang alas na sinasabi mo kanina! Kaya paano pag gagawin yun? Ngayon, para ka na rin naputulan ng isang braso! Hayop ka! Nang mga oras na yon, hindi na nagsalita pa si Uga. Hinubad niya ang makapal niyang jacket at doon nag-umpisang lumaki ang katawan niya. Nagkaroon din siya ng mahahabang pangil, mahahabang kuko, habang ang mga mata naman niya ay kulay dilaw na nanlilisik. Mabilis ko naman na inilayo si Sylvia doon at dinala ko siya kung nasaan nakatayo si nanay at si lolo. Lo, ilayo niyo na po sina Sylvia at nanay dito. Tatapusin ko na to ngayong gabi. Hindi ko naahayaang may masasaktan pa sa mga tao. Lalong-lalo na po sa inyo. Pero, paano ka, Apo? Magiging ayos lang ako, Lo. Mahal, pakiusap. Umuwi ka sa amin ng buhay at ligtas. Nakikiusap ako sa'yo. Alam mo nga ayaw kung lumaki ang magiging anak natin na hindi man lang makikilala ang tatay niya. Pangako ko sa'yo, mahal. Hanggat mahal mo ko, uuwi ako ng ligtas. Matapos kong sabihin ang bagay na yon, hinawakan ko ang pisngi ng asawa ko at mabilis ko siyang hinalikan. Pagkatapos nun, hinila na siya ni lolo at ni nanay para ilayo sa lugar na yon, habang ako naman ay humarap kay Uga na naglalaway at malalim ang hiningang nakaharap sa akin. Sinasayang mo ang tiwalang ibinibigay ko sa iyo. Kinuha ng pamilya mo ang buhay ng pamilya ko. Mga pamilya talaga kayo ng magnanakaw. Uumpisahan ko sa iyo ang paninigil ko. Kung marami mang kinuha ang pamilya ko sa'yo, mas lalo naman ang pamilya mo. Dahil pumapatay kayo ng mga taong walang kalaban-laban. Lalo ka na, Uga. Sarili mong asawa at mga anak na gawa mong patayin, hayop ka. Mas demonyo ka pa sa demonyo! Ano bang pakialam mo sa bagay na yon? Hindi mo lang alam kung gaano kasarap ang lasa ng sarili kong laman at dugo. Sariwa, malinamnam. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga pinagsasabi mo, hayop ka? O sadyang nakulangan ka lang talaga sa pag-iisip? Kaya nagawa mo ang bagay na yun? Wala ka sa katayuan ko para sabihin yan. Dahil kung nasa kalagayan kita ngayon, siguradong gagawin mo rin ang mga bagay na ginawa ko noon. Nagkakamali ka, Uga. Hindi ko masisikmurang gawin ang bagay na yan. Dahil di kita katulad. Wala kang kaluluwa, demonyo ka! Hindi ka sigurado, Pinyoga. Hindi mo kasi alam ang nararamdaman ko. Hindi mo alam ang pakiramdam ng walang mga magulang na nagpalaki. At mas lalong hindi mo alam ang pakiramdam ng hindi mahalin ng babaeng lubos mong minahal. Hindi ko nga alam ang mga pakiramdam na yan.
Pero hindi pa ako nasisiraan ng bait para manakit ng kapwa ko tao. Nagawa mo nga patayin si Robin, di ba? Ang bagay na yun ay kasalanan mo. Ginawa mo siyang manika mo. At ginamit mo siya laban sa akin. Kaya ikaw may kasalanan dun. At yun ang karapat-dapat sa'yo! Dahil wala kang kwentang tao! Mas wala kang kwenta! Dahil sarili mong pamilya pinatay mo, kinatay mo, at kinain mo! Matapos kong sabihin ang mga bagay na yon, sumenya siya sa mga aswang na nakasabit sa mga puno. Isa-isa silang sumugod sa akin. Pero ang ilan naman sa kanila ay napapatay ko gamit ang arnis. At ang iilan naman ay dumidistansya lamang sa akin at kumukuha ng tamang pagkakataon para masugatan ako. At hindi nga nagtagal yun dahil dalawa sa mga aswang ang nagawang makakuha ng dalawa kong arnis. At may dalawa namang nakahawak sa magkabila ang kamay ko. At sa pagkakataong yun ay nag-umpisa na silang daganan ako at nag-uunahan sila na mapatay ako. Yun na ba yun? Yun na ba yun? Napakahina mo naman pala. Napatay ka lang ng mga alagad ko. Mahina! Mahinang nilalang! Naririnig ko kung gaano kasaya si Uga nang akala niya ay napatay na ako ng mga alagad niya. Pero maya-maya lang, dahil sa isang bote ng taho ko na may ritual at nalusaw na medalyon, maya-maya lang may sumabog na liwanag na nakapalibot sa akin dahilan ng pagkagutay-gutay ng mga alagad ni Uga. Kung masama ako sa paningin mo, dapat lang na alam mo na mahirap mamatay ang masasamanda mo. Hindi maaari ito. Paano buhay ka pa? Huwag mo nang alamin, Uga, dahil baka hindi mo rin kayanin. Sunod nun, mabilis kong dinampot ang mga arnis ko at mabilis akong sumugod sa kanya. Ipinalo ko ng malakas sa magkabilaan niyang balikat ang mga arnis ko. Pero mabilis niya yun naalis. Pero may naiwang bakas sa kanya dahil may amoy pa rin ang una kong taho na pinagbabaran. Magbabayad kang hinayupa ka! Sisiguraduhin kong mapapatay kita! At isusunod ko naman ang nanay at lolo mo! Habang ang ipinanganak naman ni Sylvia ay kakainin ko ng buo! Hindi ako sumagot sa mga sinabi niyang yon. Nagpatuloy lamang ako sa pag-atake sa kanya hanggang sa nagkamali siya ng pag-ilag at nasaksak ko siya sa dibdib. Ngunit hindi ko akalaing hindi ko pa rin siya napabagsak dahil nagawa niyang maalis ang isa kong arnis sa sugat kung saan ito nakabaon. Hindi naman siya nagsalita pero may bakas ng pagbabanta sa mga mata niya. Matapos nun, bigla na lamang siyang tumakbo. Hayop ka! Saan ka pupunta? Tatakas ka na naman! Babalikan kita! At sa pagbabalik ko, sisiguraduhin ko na mamamatay ka na! Wala ka nang babalikan pa, Uga. Dahil ngayon pa lang, papatayin na kita. Kumuha ko ng isa sa mga bote ng tao na nakasabit sa palibot ng bewang ko at sinipat ko yun ng maayos at ibinato ko sa kanya. Tumama yon sa likuran niya at nag-iwan yun ng malaking paso dahil nabasag yun at napaluhod na lamang siya ng dahil sa sakit. Akala mo ba hahayaan lang kitang makatakas? Nagkakamali ka. Dahil hindi ko nahahayaan na may mamatay pa ulit bago pa kita mapatay. Lamang ka lang dahil sa tahong ito. Pero kung wala mga sandata mo, mahina ka! Kung ganun, bibitiwan ko to. Pero sa lagay mo bang yan? Makakalaban ka pa? Tinignan lang ako ni Uga at hindi pa rin nawawala ang galit sa mga mata niya.
Tumayo ka dyan at labanan mo ako ng mano-mano. Hindi kita aatrasan. Imbis na sumagot, tumawa lang ito ng malakas at nang aasar niya akong tinignan. Dahil sa tingin niyang yon, bumalik lahat sa akin ang mga bagay na nangyari. Umpisa sa pamilya niya, lalo na sa mga inosenteng batang nanggaling sa laman at dugo niya na pinatay at kinain niya. Sunod nun, si Rome na nagawa kong patayin dahil sa kagagawan niya. Doon nagdilim ang paningin ko at mabilis na tumama sa kanya ang napakalakas kong suntok. Pero kahit inulit-ulit ko ang pagsuntok sa mukha niya, ay hindi pa rin siya tumitigil sa pagtawa kahit na dumudugo na ang buo niyang mukha. Ngayon naiintindihan ko na. Wala ka talagang puso. At yung pagmamahal na nararamdaman mo kay Sylvia ay hindi totoo. Dahil kabaliwan lang yan. Dahil yun ang ipinapakita mo ngayon. Tumawa lang siya ng tumawa sa mga sunod kong sinabi at hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko na pagsusuntokin siya ng gusto hanggang sa tumahimik na ito at natumba sa lupa. Pero dahil nga nagdilim ang paningin ko, hindi ko pa rin siya tinigilan at lahat ng bote ng taho na natitira sa bewang ko ay pinukpok ko sa ulo niya. At kahit na may basag na bote pa siya sa mukha, hindi ko siya tinigilang suntukin hanggang sa masigurado kong patay na siya. Ngunit maya-maya lang, bumalik si nanay at lolo at inawat na ako habang ako naman ay hindi na pinigil ang maluha habang iniisip ang mga taong namatay nang dahil sa halimaw na si Uga. Tama na, Apo! Tama na! Tapos na! Niyakap ako ni Lolo. Pagkatapos nun, hindi na ako kumibo pa. Sabay akong hinawakan ni nanay at lolo hanggang sa nakarating na kami sa baryo. Nakita ko doon si Sylvia at mabilis ko siyang niyakap. Mahal, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang ako, mahal. Ikaw ba? Ayos ka lang? Oo, mahal. Buti naman at ayos ka lang. Pero huwag ka mag-alala tungkol sa akin. Dahil di naman niya ako nasugatan. Kaya ayos na ayos lang ako. Pagkatapos kong sabihin yon ay nagulat ako at ganon din si nanay at lolo nang bigla akong sampalin ni Sylvia. Aray ko! Para sa inyon, mahal! Para doon, sa pagtatangka mong ibigay ako doon kay Uga. Grabe ka naman, mahal. Nagtampo ka na kaagad. Hindi ko naman magagawa ang bagay na yun eh. Di ba nga, agad kitang kinuha sa kanya. Pannalan silang yun. Pero kahit na, hindi ka dapat nagbibiro ng ganon. Oy, pasensya na, mahal. Sorry, huwag ka na magalit. Ewan ko sa'yo. Naayos ko naman kagad ang tampuang yon. At matapos din ang gabing yon, ay naging ayos na ang lahat at wala nang naging gulo. At kaya na ulit matulog ng mga tao na hindi natatakot na baka sila na ang susunod na mapapabalitang pinatay ng aswang. Habang ako naman ay tinulungan ni Kapitan para makapagsimula ng bagong buhay. Binigyan niya kami ng malaking halaga para makapagpatayo na masigit na matibay sa dati naming bahay. Dahil doon, nagkaroon ng maayos na panganganak ang asawa ko. Napakasaya ko nung una na masilayan ang muka ng panganay kong lalaki. Dahil hindi niya nadatnan ang gulo ng aming baryo. Napakagwapo niya, mahal. Siyempre, kanino pa ba magmamana yan, edi sa'yo? Napakagwapo mo rin kaya. Hindi, mahal. Tignan mo, ang tangos ng ilong. Katulad ng sayo. Anong kayo ang kamukha niya? Ako kaya ang kamukha ng apo ko. Tignan mo nga, oh. Mukha siyang anghel. Napakagwapong bata. Mahal, anong ipapangalan mo sa kanya? Cyrus, mahal. Nang ibig sabihin ay bagong simula. Tama. Ang gandang pangalan mo, mahal. Anak, ako si Papa.
Ang pogi-pogi mo, Cyrus. Mahal na mahal ka namin ni nanay. Tumigil ka na nga dyan, mahal. Hindi ka naman naiintindihan ni baby. Akin na muna siya. Ang mabuti pa magtinda ka na ng taho. Total, nandito naman si lolo at si nanay. Sila na ang bahala sa akin. Sayang naman kung hindi mo matitinda ang mga yan. Sige, mahal. Tay, nay. Kayo na po ang bahala sa kanila. Magtitinda lang po ako ng taho. Sige, mahal. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka, anak. Kami na ang bahala sa mag-ina mo. Aasikasuhin namin sila habang nag-ahalap buhay ka. Salamat po, tay. Bago ko nun umalis sa bahay, pareho kong hinalikan ang noo ng mag-ina ko at nagpaalam na